ng inyong liwanag. Aming Diyos, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pakikinig. May your speaker be a channel of your blessing, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Huwag kayong magpagod para sa pagkaing nasisira. Do not work for food that spoils. John 6:1-27 tells us a very interesting tale. Libo-libong tao ang nakinig kay Jesus at matapos yun ay nagutom. Wala naman silang baon, walang makain. So mula sa 5 tinapay at 2 isda that they were able to source from a boy, nagpakain si Jesus. Lahat nabusog. May tira pa. Dahil dyan, gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero lumayo siya. Kinabukasan, hinahanap ng mga tao si Jesus, hindi dahil naunawaan nila ang katuruan, kundi dahil gusto nila ng tinapay pamor. Sabi ni Jesus, nung magkatagpo-tagpo sila, hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo at nabusog. I am the bread of life. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang tinapay ng buhay. Turuan niyo naman po kami ngayon kung papaano kayo magiging bahagi ng aming spirito at pagkatao bilang tinapay ng buhay. Kayo ang mangusap, mangaral. Papagliwanagin niyo po ang aming puso ng aming maarokang hiwaga ng mga matataas na salitang ito. Salamat po, kayo po ang magturo. Sa pinagpapasalamatan namin kayo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 6:25-26. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, which is the major thing, but because you ate the loaves, which is not the major thing. And you had your fill. Nabusog kayo, kaya susunod-sunod kayo ngayon at pinaghahanap niyo ako. Hindi yung tinapay ang star, kahit pa nga dumami ito. The sign is not the gift, but the giver, who is the Father. The sign is not the event, the feeding, but the actor, Jesus. The sign is not the bread, but the source. Dapat malinaw yan sa simula pa lang. Yung mga tao na halina silang tingnan yung tinapay, hindi lumampas sa tinapay ang kanilang pananaw, hindi tumagos doon sa nagbigay ng tinapay at lalo na kung sino talaga ang tinapay. They were fixated on the material object that satisfied their physical hunger. So yung harina bread, ang pinagtuunan nila. Dapat sana'y revelation moment na yon kung sino si Jesus. Pero naging kainan event lang. Dapat ang tunay na naisip nila, sino to? Bakit niya tayo napakain ng ganito? Wala naman tayong dalang baon. Halos walang pinanggalingan yung pagkain. Pero hindi yun ang binigyan nila ng pansin, kundi yung pansamantalang ligayang natamo nila sa pagkain ng harina. And this kind of ignorance repeats in many activities of man. Hindi tayo lumalalim, nananatili tayo sa mababaw, kaya hindi natin makuha ang tunay na hiyas na ibinibigay. So hinanap, sinundan-sundan nila si Jesus for what He could give, not for what He is. At iba kumisan, kahit sa buhay natin ngayon, parang nararamdaman natin that people get to us, get close to us, not for who we are, but for what we can give. So sila'y nakatanggap, pero sadly, hindi nakakilala. Nakatanggap lang ng tinapay. John 6:27, do not work for food that spoils. Ano-ano yan? Hindi lang yung tinapay na napapanis, naluluma, inaamag,
Mga bagay na ang bisa ay pansamantala lang. Hindi tayo dapat napapako, naenganyo sa mga bagay na napaka-temporary ng ibinibigay sa ating ginawa o satisfaction. Fixes lang. But for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Sabi niya, huwag kayong magpagod sa mga bagay na pansamantala lang ang dinadalang biyaya. Ang hanapin nyo yung tunay na blessing. The food that endures. And what is that? Buhay na galing kay Jesus. Connected and attached to the Father, and that means eternal. Yung mas malalim at mas mahirap na ma-appreciate ang hanapin. Huwag manatili sa ibabaw lang ng dagat kung ang mga perlas ay nandoon, sinisisid sa malalim. So John 6:28 to 29, then they asked him, what must we do to do the works God requires? Sabi niya, huwag kayo maghanap ng mga mabababaw na bagay. Sabi, ano mga dapat namin gawin? Ano-ano? Para magawa namin ang ipinapagawa ng Diyos. Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Inaasahan siguro nito mga listeners niya na sanay sa Jewish tradition, bibigyan sila ni Jesus ng mga listahan ng mga do's and don'ts. Tulad ng kaugalian nila, ng tradisyon nila, ng relihiyon nila. Puro do's, don'ts, do's, don'ts. Sabi niya, ito ang gawain na ipinapagawa sa inyo ng Ama. Manalig sa kanyang isinugong anak. So actually, hindi siya talaga trabaho. Kung tutuusin ko ano ang tunay na work na sa tradisyon ng mga Jews, because this one is internal. And the work is to believe. Madaling mag-work para sa Diyos. Sabihin, naglilingkod ako sa Diyos. Meron ako mga gawain. Pero, believing ba? O puro do's and don'ts? Nalilibang ba tayo sa napakarami natin pinagagagawa na actually do's and don'ts, pero hindi tayo nakakapagtuon ng pansin sa maniwala, manalig. Kumisan nga, substitute pa yung activities sa kakulangan ng tunay na lalim ng pananalig, pinapalitan na lang ng mga sakripisyo at trabaho. Hindi tayo dapat mahalina sa ganung panglilibang. John 6:30 to 32, so they asked him, what sign then will you give that we may see it and believe you? Parang kakaiba yung pinasabi mo. Hindi naman kayo may nasanay sa mga hindi do's and don'ts. Ang pinapagawa mo sa amin, manalig, parang malalim-lalim yan, mahirap-hirap gawin. So para namin mag-invest kami dyan ng pagod, ano naman ang patunay mo na dapat kaming makinig sa iyo? What sign will you give us? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness. As it is written, He, meaning Moses, gave them bread from heaven to eat. Ikinambyo na naman nila ang usapan sa tinapay. Sabi nila, ano naman ang patunay na ibibigay mo sa amin na sugo ka nga ng kataas-taasan? Si Moses nga, pinakain kami sa desert. Yun, sign na siya ay propeta. Ikaw, anong sign mo? Isinasuggest na naman nila, magpakain muli. Ang totoo, nahigitan ni Jesus yung pakain ni Moses. Kasi pakain ni Moses, yung sapat-sapat lang. Pero nung si Jesus nagpakain, alam natin, pagkarami-rami pang tira. Napakaraming sobra. Hindi sila pareho. Jesus said to them, it is not Moses who has given you bread from heaven, but it was my Father who gives you the true bread from heaven. Isa na naman tong malaking pagsalungat, sana nakaugalian na nilang paniwalaan. Sabi niya, hindi si Moses ang talaga nagbigay sa inyo. Ang Ama sa Langit ang nagbibigay ng tunay na tinapay ng buhay. And at this point, dapat naman malinaw na sa isip natin, dalawang uri ng tinapay yung pinag-uusapan natin dito. Yung tinapay na harina, kakabusog sa sikmura, at si Jesus na tinapay ng buhay, na tinapay na buhay. Tinapay na nagbibigay buhay, hindi lang ng pansamantalang aliw sa sikmurang nagugutom.
33 to 35, patuloy ni Jesus, "For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Hindi madaling usapan itong nagaganap sa kanila kasi kung pinag-uusapan nyo, mga material things lang, madali yun tangible, nabibilang, nakikita. Pero itong mga ideya, malalalim, matatayog ng mga ideya, na kung hindi mo talaga susundan na ng mataimtim, hindi mo maintindihan. "Sir," they said, "always give us this bread." So gusto naman nila yung tinapay na sinasabi ni Jesus na nanggagaling sa kataas-taasan na nagbibigay ng buhay. So may interest naman sila sa, "Sir, always give us this bread." Then Jesus declared, "I am the bread of life." Another shocker. It's the plot thickens. Pahirap ng pahirap maintindihan ito. Kaya kung hindi ka susunod talaga, maliligaw ka at bibitaw ka na lang, ayoko na nga ng topic na yan. Sabi niya, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." So, itong bread na ito, meaning essential, daily, and digested sustenance. Kasi hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Jesus Himself is the inwardly received food by which a person becomes and remains truly alive. Hindi taga-abot ng tinapay si Jesus. Si Jesus mismo ang tinapay. Yun ang sinasabi niya. Talagang challenge maintindihan. Paano naging tinapay si Jesus? So, it's not just the giver, but the source. Not just the dispenser, but the food itself. Yun si Jesus. Now, Jesus is not just to be known, but to be received. Tulad ng tinapay, hindi mo tititigan ng tinapay to know it. Kailangan mo siyang kagatin, nguyain, lunukin, tunawin, para siya maging tinapay sa'yo. Gaano karaming tao na ayan si Jesus, tinapay, pero nakatingin lang sila. Ay, ang ganda ng tinapay. Ang bango ng tinapay. Tama-tama ang tinapay. Pero hindi naman nila nilululon. O lulunin man, hindi tinutunaw. Kung kayo ay nakaranas na magpa-blood test, para malaman ang inyong blood chemistry, anong kalagayan ng inyong kalusugan, malalaman nyo na kung anong kinakain nyo, lumalabas sa dugo. You are what you eat. So, tataas ang sugar mo, kita agad sa dugo. Sabi, bawasan mo pagkain. Kung kinakain si Jesus, dapat nasa dugo natin. Pag nilab test ka, makikita Jesusness. Kasi kinakain mo, nagiging bahagi mo, na-absorb ng iyong katawan at nagiging ikaw yun. So Jesus is not just to be known but to be received, not occasionally but daily. Kaya sabi ni Jesus sa pagtuturo niya ng panalangin, itong ipagdasal nyo, "Give us this day our daily bread." At si Jesus yun, hindi lang tinapay na pagkain. Nalilito kasi tayo kung isa lang ang ibig sabihin ng tinapay. You eat the bread and live from it. And Jesus is that bread. So the work really is to believe in that idea that Jesus as bread could be eaten. What about Him could be eaten and digested and assimilated into our spirit? Tapos sabi ni Jesus, "Whoever comes to me, whoever believes in me, will have eternal life." So dito, nandun na yung part ng work ng believing. Bread is tied to believing. Works of approaching, remaining, receiving, ingesting, digesting, absorbing, assimilating into the body. So may work involved. Hindi ka lang basta naniniwala. Ino-operationalize mo sa buhay mo yan hanggang tumalab at maging bahagi ng iyong blood chemistry, ng iyong muscles, ng iyong cells. This is the work of faith, the work of believing in Jesus, making the life of Jesus live in you.
Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by material bread alone. May iba pang pagkain. Well, Jesus does not deny literal bread. He identifies himself as the higher, essential nourishment. Laging may duality eh. Huwag ka lang sa physical kumain ka rin ng spiritual. Huwag lang mababaw ang pag-unawa, malalim din. Eto pa, sabi ni Jesus, whoever eats my flesh abides in me and I in him. Now, when you say whoever eats my flesh, this is not observation, this is participation. Take my life into yours. Yung usa na kinain ng leon, actually, ay hindi namatay, patuloy na nabuhay dun sa katawan ng leon. Kaya ganun din yung parallelism, na pag kinain mo si Jesus, mabubuhay siya sa iyo. At ang buhay ngayon na ipinapamuhay mo ay para bang extension ng buhay ni Jesus mismo kasi siya yung kinain mo. And you have to translate this into spiritual meaning. Life, real, enduring life from the Father, yan ang tinutukoy sa life. Sabi niya, you will have eternal life when you eat me. Not just existing, but living from the right source. So may mga taong buhay physically, pero hindi nila kinakain si Jesus, hindi sila nakaugat sa Ama, therefore yung life nila physical lang, hindi spiritual. At ang sinasabi ni Jesus, kailangan nyo akong kainin bilang tinapay ng buhay para yung physical life nyo mag-graduate to becoming a spiritual life that is eternal. Because if I am in you, you are in me, I am in the Father is in me, therefore the Father is also in you, therefore you have eternal life. You see the connection. Konektado sila. Jesus is the very sustenance, the bread by which a person becomes truly alive. Beyond just earthly, material existence. Kaya sabi ni Jesus, I came that they may have life to the full. Meaning, in abundance. Yung marami, yung sobra, yung umaapaw. Yun ang buhay na gusto ni Jesus para sa atin. At sabi pa niya, apart from me, you can do nothing. Meaning, you can do nothing above your daily, mundane existence. Hanggang dyan ka lang. Hanggang earthly existence ka lang. Hanggang earthly need, hanggang earthly satisfaction. Because apart from me, you can never graduate to a higher level of existence. Kaya dapat we should change from glory to glory. That when we really eat Jesus as bread, nagkakaroon tayo ng growth. Parang kumakain ka rin ng tamang pagkain. Lumalakas ka, tumitibay, nag-evolve. Pero kung wala ka makitang gano'n sa spiritual life, ang itatanong mo, ano nga ba kinakain ko? Baka naman harina bread lang at hindi talaga yung Jesus, the bread of life. Kasi hindi naman kung religious ka, umaattend ka ng religious activity, kamemoryado mo lahat ng verses at sunod ka ng sunod sa works na do's and don'ts, hindi ibig sabihin nakakain mo na yung bread of life. Kailangan yun talaga ang work mo to believe in it and to operationalize it in your life. Hindi na kasi pwedeng mas babaan pa doon ang discussion kasi ang taas ng topic. So talagang abutin, tumiyad, talunin, kasi hindi na pwedeng ibaba pa. Life is sustained by attachment, by assimilation, by eating. At sabi, this is eternal life, that they know you, Father. That they know you as the one who sent me. So what does it mean here? Life is relational. It is directly linked to the Father through Jesus. That is life. It's an active union with the Father through Jesus. Without Jesus, the deeper self remains unsustained. And this is the sadness that any people who understands will actually feel and realize that there are so many people whose lives never go beyond the physical because they are not able to transcend the limitations of the material world because they are not eating Jesus, the bread of life. They are just eating harina bread. Those that give temporary satisfaction and fulfillment.
Until bread is eaten, it does not sustain. Same with Jesus. Pag nakatitig lang kayo doon sa pagkain, hanggang hindi nyo kinakain, wala kayong benefit. Ganon din si Jesus. Isa, tinititig-titigan mo lang, tinitingnan-tingnan, iniisip-isip, hinahangaan, pinupuri, itinuturo, pinag-aawayan pa kuminsan, pero hanggang hindi mo nilulunok ang kanyang katuruan at tinutupad sa buhay mo ang kahulugan ng kanyang mga katuruan, hindi mo pa siya nakain as spiritual bread. You may believe in Him, study Him, even preach Him, and still not yet be the living from Him. Yun ang work. Sabi niya, the work of God is this, that you believe. Yan ang pagtrabahuhan, sikapin, maunawaan, manalig, at sumunod. Hindi lang sa physical obedience, kundi dahil you are already one in spirit with Jesus. That is exactly why bread is such a hard image. Bihirang ituro itong topic na to kasi nakakabaliw. Ang hirap abutin. Parang ulap na pag nakapamo, wala na doon. Parang usok. Parang asap. Kasi masyado siyang hindi material. Masyadong spiritual. Ang taas-taas ng level ng teaching na to. Minsan sabi ko, bakit kaya ganun ang level ng teaching ni Jesus? Hindi na lang ibinabababa pa ng konti. Pero yun ang turo niya, hindi yun ang pag-aralan. Siya ang nakakabatid kung anong pinakamahusay na paraan ng pagtuturo. So, mahirap ituro kahit kay Jesus, yung topic na to. Because it is not just for crisis. Bread is daily. Pag sinabi ni Jesus that I am your daily bread, ibig sabihin, kaliit-liitan, kalaki-lakihang pasikot-sikot ng buhay mo, dapat sangkot ako dyan. Hindi mo lang ako isasali pag may problema ka. Tapos pag nire-relax ka na, puwera na ako. Hindi lang ako pang crisis. Kasi ang bread, hindi lang pang crisis, pang everyday. And if you like, 3 meals a day pa, with matching merienda pa. And of course, whatever bread means to you in your local culture. Basta pagkain. Bread is not just for church moments, meaning Jesus. Bread is ordinary, therefore Jesus must be in the everyday ordinariness of life. Not only when you're so extremely happy, when you're successful, or failure, when you're in between. Nandun pa rin yung bread. Bread is not just for information, it is for assimilation. It is not just for the soul someday, bread is for your soul now. Kaya mahirap tanggapin si Jesus as bread. Kasi ibig sabihin, surrender. Tunay na connection, and up to a point, a great degree of dependence for sustenance. I am the bread of life amounts to, I am the one you must live from. Not merely the one who gives you things, but the one whose own life must enter you, sustain you, and become the source from which you think, endure, choose, love, and remain alive. This is commitment. Pag itinrato mo Jesus as your bread, it is commitment. Na ang pag-iisip niya ang gagawin mong pag-iisip mo. Ang pagpapahalaga niya ang magiging values mo. Ang kanyang style ang magiging style mo. Kasi nga, you are what you eat. Jesus is not merely the giver of bread, He is the bread. And the work of faith is pag-aralan kung paano siya kakainin, lulunukin, tutunawin, at sasaling sangkap ng ating dugo, ng ating laman, ng ating buhay, ng ating isip, ng ating damdamin. Verses 36 to 40, but as I told you, you have seen me, and still you do not believe. Pinakain ko na nga kayo, sobra-sobra eh. Hanggang hindi pa kayo naniniwala sa akin. Ang dami ko nang nagawa, napagaling ang mga may sakit. Ang dami ko nang nakita nyo na mga pinagagawa ko, hindi pa rin kayo nananalig. My Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Sari-sari ang tinuturo ng mga religious groups kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Jesus tayo makinig. Sabi niya, eto ang kalooban ng Ama. Sino man ang titingin sa anak at mananalig, magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
mananalig. Ano yung papanaligan sa kanya? To the point, nakakainin mo siya dahil bilib na bilib ka. 41 to 46. At this, the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Natural. Sabi niya, ano yun? Paano natin siya kakainin? Ano to? Cannibalism. Kasi nagiging napakaliteral ng pagbasa nila. Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws them. Huwag na kayo magtalo-talo, hindi yan nadadaan sa debate. Hindi yan nadadaan sa pagtatalo-talo. Kasi liban na lang na pagkalooban kayo ng Ama na makaunawa, hindi nyo nga mauunawa. So, ibig sabihin, Diyos lang talaga ang magde-decide kung maunawaan ko yan or not. No, ino-offer naman yan ng Panginoon sa lahat. But, meron kang participation. Tatanggapin mo ba? Pagtatrabahuhan mo ba yung homework na unawain yung itinuturo? Sabi ni Jesus, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Sabi niya, lahat kayo tuturuan, so huwag kayo magdaramdam na namili ang Diyos ng tuturuan. Sabi, lahat kayo tuturuan. Nagpapahayag ang Ama sa napakaraming paraan, sa napakaraming panahon. Lahat kayo. Pero, pinag-aaralan niyo ba? Tinatanggap niyo ba? To the point that you will come to me. Na ma-identify niyo, oo nga, siya nga ang anak ng Diyos. Tama, yan nga ang itinuturo. Nakikinig ba tayo sa mga inuudyok sa atin ng Espiritu? Itinuturo ng Ama sa lahat ng panahon para pag nakita natin yung teaching ni Jesus ay may recognize ka natin, ito nga ang galing sa Ama. Yun ang participation ng tao. Lahat inuturuan, pero ang response mo, mag-aaral ka ba? Makikinig ka ba? Manunuri. Hindi lahat ng ayaw tumanggap ay kulang sa paliwanag. Madalas, kulang sa pagbubukas ng isip at puso. Ayaw lang talaga. 47 to 51. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. Ulit-ulit si Jesus, ha? The one who believes has eternal life. Forget everything you have been taught about how to have eternal life. Listen to Jesus. Sabi niya, everyone who believes has eternal life. Pag nanalig ka, lubos mong tinanggap, bigla kang nakokonekta sa Ama through Jesus. Nagkakaroon ka siyempre ng eternal life. Alam naman connected ka sa Father, tapos wala kang life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Kasi lagi nilang inuungkat si Moses at yung tinapay ni Moses. Sabi ni Jesus, lahat na nagkain na ng tinapay ni Moses, nagkabatayan na. But there's the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Anyone, ha? Hindi pinipili. Kung pinipili mong kainin, pipiliin ka rin niya na kainin mo siya. Which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang pagkain ay hindi pakikinig lang, kundi paglunok at pagtunaw. Gano'n na karami sa mga katuruan ni Jesus, tinulunok na natin at tinunaw. Meron nga, nakagat na, iluluwa pa. Ay, ayoko nito, luwa. Nalunok na, nagka-empacho pa. Kasi nagdadalawang loob, gusto ko ba talaga itong tunawin, maging bahagi ko or not? Parang kontra ito sa ibig ko, sa gusto ko. Ang pagkain sa daily bread ay nangyayari sa mga sandali ng pagpili. Sa moments of choosing in our lives. And let's go deep down into daily life. Ang pagpili sa pagkain kay Jesus ay nangyayari araw-araw. Kapag may sitwasyon, may reaction, may instinct, may default, doon ka kumakain. Nagalit ka bigla, anong reaction mo? Yun ang kinain mo. Nagtampo ka, nag-walk out, ayaw mo magpatawad, o kung ano-ano, yun ang pagkain. Kaya sabi ni Jesus, ako kainin nyo. Nagagalit ako sa nanay ko, o kainin mo ako, love your mother.
para maging loving ang iyong disposition. Na iinis ako, kainin mo ako, be patient, because I am the bread of patience. Doon nakakain si Jesus. Kung saan ka kumukuha ng sagot, kung saan ka kumakapit, kung saan ka tumatayo at naninindigan, yun ang ipinapasok mo sa loob mo, yun ang kinakain mo. Piliin si Jesus every time, every moment, big time or small time, na siya ang kainin para siya ang pumasok at siya ang maging bahagi ng ating katawan at espiritu. So ang pagkain kay Jesus, hindi lang pakikinig, kundi pagpili. Pagsunod sa paraan niya, moment by moment, day by day. Hindi week by week, hindi month by month. Kada segundo, may pinipili tayong kainin. O merong very rude na clerk sa'yo, anong kakainin mo? Anong sagot mo sa sitwasyon na yan? Nandun si Jesus, the bread of life. It's a choice. At pag lagi mo siyang pinili, unti-unti, nagiging katulad ka na niya. Hindi bigla. Habit forming yun eh. Parang minsan ka lang kumain ng gulay, hindi sapat araw-araw para tablal ka. Para mamaya nakikita mong habit mo na. Kung nung araw ayaw mong kumakain, nagtaka ka, biglang gusto mo na, naging habit mo na eh. Dapat nating matutunang maibigan si Jesus bilang pagkain. Hindi lang nilulunok mong pilit kasi may need ka eh, kasi may crisis ka. Kasi habit mo na siyang kainin. Doon, sa ganyan nakakain si Jesus at nagiging bahagi ng katawan ng buhay mo. Nabubuhay siya sa iyo tulad ng pagkain kinakain mo. At dahil doon nabubuhay ka sa Kanya, nagiging isa kayo. At dahil isa na kayo, kung saan siya pumunta, kasunod ka. Kasi isa kayo. At dahil kaisa siya ng Ama, through Jesus, kaisa ka na rin ng Ama. Therefore, may eternal life ka. Alam nga naman kaisa ka ng Ama, tapos wala kang eternal life. Balik sa kwento. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Nandun pa rin yung level ng understanding nila. Remember these people were steeped in religious tradition. Marinated sila sa relihiyon. Alam nila ang mga verses, memoryado nila sa ulo nila, alam nila ang mga katuruan. So hindi nagtuturo si Jesus sa mga taong walang tool to understand what He was saying. Except that, they refused to use that tool because ang katuruan ni Jesus hindi sang-ayon sa mga nakasanayan nilang marinig. Ayaw nila. Gusto lang nila si Jesus na tinapay pagka gusto kong kumain. Pero kung ayaw kong kumain at may iba kong gustong kainin, dapat siya ang gusto kong kainin. Ayaw lang nila talaga. Malalim na language versus literal reading ang nagaganap sa kwentong ito. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, o sumama na pa yung blood, allergic pa naman ang mga Jews sa blood. Tapos sabi ni Jesus, unless you drink His blood, talagang may shocker yung sinasabi ni Jesus. Gumagamit siya ng shock effect para gisingin ang nagtutulog-tulugan. You have no life in you. Liba nilang kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayong buhay. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Ayan na naman yung eternal life. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. So now it becomes very clear na metaphor tong tinutukoy ni Jesus. Ito'y talinghaga, hindi literal. Nakakainin mo yung laman niya, inumin mo yung dugo niya. Ibig sabihin, kung ano ako, ang ibig sabihin ng aking pagkatao at pagka-Diyos, ang aking iniisip, ang aking mga pagpapahalaga, ang aking mga katuruan, kainin yung lahat yun hanggang maging bahagi yun ng inyong pagkatao. At pag nagkagayon, may eternal life kayo. Kasi ako'y nabubuhay na sa inyo. Alam nga naman, dali niyo ako sa kamatayan. Ako ang magdadala sa inyo sa buhay pag tayo'y magkakambal na. Pag tayo'y magkasama na. Ito ang pinaka-intimate na larawan ng life transfer. Hindi external, kundi internal.
Bread is a person to whom life attaches. And that bread is Jesus. For the world, not only for one lahi or one time or one place, for the world. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And Jesus says, I have come that you might have life and have it abundantly. Just as the living Father sent me, patuloy ni Jesus, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Kung mayroon akong buhay dahil sa Ama, kayo naman magkakaroon ng buhay dahil sa akin. At ang lahat ng yan ay galing din sa Ama. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died. But whoever feeds on this bread I am will live forever. On hearing this, many of His disciples said, this is a hard teaching. Ewan lang kung sino-sino sa atin ngayon nakaupo dyan ang sinasabi niyo, hirap naman ito, iba na lang. Bakit ba tayo nagpapagod pag-aralan ito? Who can accept it? Sabi nila. So hindi nila sinabing, this is wrong. Hindi nila sinabing, this is confusing. Sabi nila, mahirap tanggapin. Hindi magulo. Mabigat lang tanggapin. In other words, naiintindihan naman nila. Sabi niya, this is a hard teaching. Who can accept it? Hindi naman nila sinabing, who can understand it? Ayaw nilang tanggapin. Kasi labag sa kanilang nakasanayan. Hanggang ngayon, may ganitong resistance and rejection and offense pag ang turo ay tumataas o lumalalim. Gusto ng mga tao yung nakakalibang lang, nakakatawa. Pastor, dagdagan nyo naman ang joke ang mga sermon nyo. Ba't di ka nalang manood ng TV? May mga joke channel. Ibang kailangan willing kang sumisid para lumalim. Jesus said to them, does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where He was before? Kung ito nakaka-offend sa inyo, nagugulat na kayo, nasasya kayo, ay kung makita nyo ang anak ng Diyos na umaakyat sa langit, ano pa reaksyon nyo? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Sa moment na yun, ibinigay ni Jesus yung isa sa mga pinakamahalaga, malalalim niyang teaching. Yet there are some of you who do not believe. This is why I told you that no one can come from me unless the Father has enabled them. Blessing ng Ama na anyayahan tayong maunawaan si Jesus. Pero action natin na lumapit, tumitig, bumabad, mag-aral para lubos na maunawaan. It's a partnership. Araw-araw, magbigay ng puwang, magbigay ng tahimik na sandali. Hayaang may pumasok na katuruan mula kay Jesus. Hindi lang iniisip ang mga bagay na ito, kundi tinatanggap. Gaano karami ng mga katuroan ang narinig na natin, naisip na natin, pero tinanggap ba? Kinain ba? Pag may nararamdamang pagtawag sa loob, kuminsan meron tayong gano'n merong, wow, maganda yata itong pag-aralan. Ang ganda nga, may ilalim ito. Huwag agad kontrahin. Pag may nadidinig na ideya na lihis sa dati ng nakasanayan, huwag agad tanggihan. Kasi sa pagbubukas ng isip at pagtanggap sa mga bagong mga pananaw, doon tayo lumalago at doon tayo nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa. Stop staying in the comfort zone. There is no growth in the comfort zone. Kung ang bakod mo yun nandyan, buhatin mo yan, ilayo-layo mo para lumaki ang iyong bakuran. Huwag kang maging kontentong malimita sa bakod mong napakatibay na napakaliit naman ang sakop. Sa ganyang pagbubukas ng loob, nagsisimula ang tunay na paglapit kay Jesus. Dapat bukas ang isip mo sa bago. Kasi mahilig si Jesus sa bago, di ba? New covenant, new command.
a new promise, a new life. Kaya dapat mahilig ka maghanap niyan. Hindi ka mapapahamak basta marunong ka lang mag-filter. Change from glory to glory. Give up childishness and mature. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. At hindi biological life ang tinutukoy doon ni Paul, spiritual life. Merong bahagi ng buhay natin na child lang tayo. Childlike, childish. Pero hindi ka dapat magtagal doon. You must move from glory to glory, and that happens when you open your mind to deeper and deeper, higher and higher teaching. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Nung pinakain ni Jesus ng tinapay na harina, nagsunuran. Nung pinapakain na niya ng tinapay ng buhay, naglayasan ang mga disciples. So halatang-halata mo, agenda-driven lang sila. Gusto lang nila yung madali. Gusto lang nila yung nakakain agad. Pero ayaw nila mag-invest sa tunay na pag-iisip. Yung sinasabing, the work of God is this, to believe in the one He has sent. And you've got to invest to believe. Kasi kailangan mo pag-isipan, kailangan mo suriin, kailangan mong hayaang bumaba mula sa langit patungo sa kaibuturan ng iyong puso, yung malalalim na mga katuroang ito. So, tinalikuran nila si Jesus. Sayang naman, nandun na sila eh. Malayo na sana yung narating. Konti na lang. Dahil lang nahirapan silang intindihin yun, nagtalikuran sila. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. O kayong 12, aalis na rin ba kayo? Tatalikod na kayo sa akin dahil ayaw nyo nadinig nyo. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And who will know what the words of eternal life are? Yung tinuruan ng Ama at tumanggap ng katuruan na yon at lumapit kay Jesus, sila ang masasabing, oo nga, itong nadidinig ko, words of eternal life to. Internal discernment mo na ang magsasabi sa iyo kung ang naririnig mo ay basura or words of eternal life. Sabi ni Pedro, you have the words of eternal life. Kanino pa kami pupunta? We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Revelation yun. Talastasan ng Ama at ng tao. Para makilala mo si Jesus, para makilala mo kung ano ang galing kay Jesus at ano ang hindi. Walang makakapagturong iba sa'yo, ang Ama lang, at kailangan mo lang mag-work. Lumapit kay Jesus, unawain, intindihin, and the rest will happen. Kasi sabi ni Jesus, ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So walang katuroang too hard for you to understand if you knock, if you seek, if you ask. Kailangan yung willingness to eat the bread. Jesus is the bread of life. He is not for crisis only. Bread is daily. Jesus should be part of our daily life. Every hour, every moment. Not just for information, but for assimilation. Not only to see the bread, but to eat it. So, return to Jesus all the time. Keep returning to Jesus. When you have a question, when you have a decision to make, when you have to make small or big moves, keep returning to Jesus and receive His wisdom, not just study. Draw strength, not just ideas. Humugot ng lakas kay Jesus. Huwag lang humugot ng kaalaman, tas information na nasa isip na wala namang silbi. Kailangan yung information na yun bumaba sa sikmura, matunaw, maging bahagi natin, at mapapatunayan mong natunaw mo na yun because it becomes your strength. It becomes your light. It becomes your bearing, your compass. Let His life shape reactions, choices, and endurance. Makinig ng buo. Hindi lang para malaman, kundi para manguya, malunok, at matunaw ang bread of life. Homework natin yan to connect the dots and to understand more deeply what all these words are. Because no other human being can explain it to you
only the Holy Spirit. Kailangang hanapin, hingin ang kaliwanagan. Huwag umatras agad pag mahirap tanggapin. Sa pananatili nagsisimula ang paglalim. Kainin ang tinapay ng buhay hanggang magbago ang loob, hindi lang ang isip. Do not just know, become. Be. Panginoon, salamat po. Dahil itinuro mo ng iyong anak na si Jesus ang mga malalalim na bagay na ito at nananalig kaming lubusin niyo itong ipauunawa sa amin higit pa. Hindi lang ngayon, kundi sa pagdaan pa namang oras at araw. Patuloy na lilinaw ng lilinaw what it means that Jesus is the bread of life. Pero malinaw man o hindi, o nasa iba-iba bang antas ng kalinawan sa aming isip yan, turuan mo kami to always eat the bread of life. To refer to the bread of life, to defer to the bread of life, na siya ang maging fallback ng buhay namin, na lahat ng aming iisipin, desisyon, doon umuwi, bumalik at magmula sa bread of life. Magbulay-bulay tayo sumandali mga kapatid. Gawing personal ang leksyong ito, hanapan ng katuruan, ask the Father, and He will give.